Signal number 1 itinaas sa malaking bahagi ng Luzon, nagkakaroon ng pinhole eye. Nagkaroon ng pinhole eye ang bagyong Nika na may international name Tor-Ajay na inaasahang tatama bukas ng hapon sa Aurora Isabela area bilang isang napakalakas na bagyo. Signal number 2 na sa northern at central Aurora, Isabela, Quirino, southern Cagayan, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Signal number 1 sa northern Metro Manila, Navotas, Valenzuela, Malabon, Caloocan, Marikina, Pasig at Quezon City, northeastern Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, eastern Quezon Province, northeastern Laguna, Rizal, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Lonayon, Benguet, rest of Aurora, eastern and central Pangasinan, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Ilocos Sur, Babuyan Islands and the rest of Cagayan. Posibleng magtaas ng signal number 4 sa inaasahang pagtama ni Nika bilang malakas na bagyo bukas ng hapon. Dulot ng pamumuo ng pinhole ay hindi inaalis ang posibilidad ng napakabilis na paglakas o rapid intensification ng bagyo bago tumama sa Luzon. Samantala, 4 na aktibong bagyo ang binabantayan ng Japan Meteorological Agency, JMA, sa Western Pacific Basin ngayong umaga, November 10. 1 Typhoon Yinxing X Mars. Kasalukuyang nasa South China Sea, hindi na ito inaasahang makakaapekto sa bansa. Kikilos ito pa southwestward, tuluyang hihina at maluso dahil sa epekto ng northeasterly surge. 2 Typhoon Nika. Mahigpit itong binabantayan sa silangan ng Luzon. Inaasahang maglandfall ito sa bahagi ng Isabela o Aurora Province bukas. Posible pa ito lumakas pa dahil favorable ang environment nito. 3 Tropical Depression. Isa ng ganap na bagyo ang kumpol ng Colapan ayon sa pagtatala ng JMA. Tinataya itong pumasok ng PAR at lumapit sa kalupaan ng Pilipinas, partikular ang hilagang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Posible pa ito magbago. 4 Tropical Storm Manyi. Nasa malayong bahagi ito ng kanlurang Pasipiko. Patuloy itong kumikilos pa westward. Sa ngayon ay nananatiling mababa ang tiyansa nitong pumasok ng PAR at lumakas pa. Posible pa ito magbago. Asahan ang maraming pagbabago sa mga forecasts. Manatiling handa at alerto. Pagbagso ng hangin. Dahil din sa northeasterly surface wind flow, inaasahan ang malakas pagbagso ng hangin sa mga nabanggit na lugar. Batanes, northern Cagayan including Babuyan Islands. Lakas ni Bagyong Nika at paggalaw nito. Inaasahang gagalaw ang Bagyong Nika sa direksyon na west-northwestward sa forecast period. Posible itong maglandfall sa Aurora Isabela area ngayong Lunes, November 11, ng hapon o gabi kaya asahang maramdaman ang bagyo sa malaking bahagi ng Luzon. Lalakas pa ang Bagyong Nika at maging isang severe tropical storm category bukas. Inaasahang maabot nito ang kanyang peak intensity bago maglandfall at hindi inalis ang posibilidad na mag-rapid intensification ito o ang mabilis na paglakas ng bagyo habang nasa Philippine sisilangan ng Quezon ito. Hindi din inalis ang tsansang maging typhoon ito. Pinapayuhan ang lahat ng mga residente sa mga lugar na maaapektuhan na mag-ingat pa din sa posibleng mga mapanganib na pagbaha at pagguho ng lupa at mag-antebay sa mga susunod na updates.